Pero hindi po tayo sumunod sa instruction. Napakasimple lang po ng instruction. Write D if your answer is true. Right? And if your answer is False. Madam Bin, teacher po si Madam Bin sa elementary dito po sa barangay natin, sa Pansinaw Elementary. Ano bang score namin? Perfect po kami? Zero. Tama po. Zero po tayo kasi kahit tama po lahat ng sagot natin, kahit easy po. Bakit po? Kasi po hindi tayo sumunod sa instruction. Kaya tayo po, kailangan po tinitingnan natin sa mga estudyante kung ano ba yung instruction ng teacher. Maliwanag po kayo? Ganon din po kayo, Lord. Mga magulang at kapatid. Dapat maging keen listener tayo kay Lord. Akala po kasi natin minsan, sumusunod tayo. Akala natin, nasa tama tayo, pero hindi po pala. Kaya mahalaga po, na lagi tayo nakikipag-usap. Lagi po tayo nananalangin sa ating Diyos. Ipasako po natin ang ating mga buhay sa ating buhay na Diyos. Evaluate po natin ang ating mga sarili. Ano po yung mga ginawa po natin noong 2023? Ano po yung mga ginawa natin? 2024, i-pray po natin kay Lord na baguhin po tayo ng Diyos. Pwede naman po tayo kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng kasipagan. Turuan niyo po ako, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom, ng katalinuhan na nagmumula lamang po sa iyo. James 1:5, di ba? Kung kulang kayo ng katalinuhan, ng karunungan, ng wisdom, humingi kayo sa ating Diyos. Hindi po siya naluluba. Siya ay sagana o magbigay. Amen? Amen. Pakapakatuhan natin, Lord. Kayo po ang nakakaalam kung ano po yung mga dapat baguhin ngayong 2024. At tandaan po natin, mga New Year resolution po natin, gusto natin na yung iba sabi na ito na maging mabait, ayaw na maging mataray. Alam niyo po, kahit magsulat tayo na magsulat ng mga New Year resolution natin, kahit pangako pa tayo, nagagawin na natin ang ganito ngayong 2024, hindi po mangyayari. Kung wala pong pagpapakumbaba na mga magitan po sa atin at sa ating Diyos. Aminin po natin sa ating Diyos ang ating mga kahinaan. Aminin natin sa ating Lord, hindi natin kaya kung wala siya. Siya po ang magbabago sa atin. At ang mga New Year resolution natin, mangyayari po yun kung tayo ay nakapasakop sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Ang gusto ng Lord, unahin mo ako. Di ba ba? Hebrews 25, huwag mong kaligtaan ng mga pagtitipon. So, inunahin po ang Diyos. Ano kapalit? Blessings! Ang Diyos po ay tapat. Kahit kailan po hindi po napagpako ang mga pangako ng ating Diyos. Kaya sumunod po tayo sa kalooban ng ating Diyos. Maganda po ang mga consequences na mangyayari sa atin pag sumusunod tayo sa ating Diyos. Kapag hindi po tayo sumunod, hindi po makakabuti sa atin. Mga magulang. May tatlong puntos po tayong pag-aaralan ngayon. Number 1, obedience is the beginning of your anointing. Ano ba yung anointing, Pastora? Anointing is the dwelling presence of the Holy Spirit in the life of a believer. Anointing, puspos. Puspos ka ng banal na Espiritu. Sinasamahan ka ng banal na Espiritu. Paano mo siya manaramdaman kung wala po yung anointing? Kung wala yung Holy Spirit sa ating buhay, sa ating mga puso? Pag-aaralan po natin ngayon. Nais ko pong maunawaan nyo, ano ba yung anointing na kailangan po ng bawat isa. One of the greatest spiritual gifts from God for every believer and follower of Jesus Christ is the anointing. 1 John chapter 2, verse 27. The anointing you receive from Him remains in you, and you don't need anyone to teach you. Instead, His anointing teaches you about all things and is true, and it is not a lie. Just as He has taught you, remain in Him. Sabi po sa Tagalog para mas maunawaan po natin. Gayunpaman, ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat na ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid
ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So, ang nais po talaga ng banal na Espiritu, manatili po tayo kay Kristo. Di ba tayo ang templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Naunawaan po ba natin yun? Amen. 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Holy Spirit at hindi na ninyo pag-aari ang inyong sarili? Ngayon, hindi na po natin pag-aari ang ating sarili. Sino po masusunod ngayon? The Lord. Ang ating sarili. Ang Diyos. Di po ba? Kasi hindi na po natin pag-aari ang ating sarili. Pero alam niyo po ba, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya kahit sawayin natin ang Lord, kahit tayo ang masunod, hindi po tayo pinapahalo. Ano po? Kasi kung ang Diyos po namamalo, lahat po tayo nakatumba na po, no? Tawag tayo ng Lord. Meron po tayong free will. For example, Sunday, ayaw ko magsimba. Di po ba? Ang sarap, ahiga, no? Ang sarap matulog, malamig po, no? Ang sarap matulog, di po ba? Pero inuna niyo ang Lord. Sumunod kayo sa utos ng Diyos. Yung iba, naglalakad nga ako, nakita ako, naglalakad, yan layo. So, alam niyo po, yung mga ganyan, yung minuuna ang Diyos, na nagbibigay ng oras, pagpapalain po kayo ng Lord, yan po ang sabi niya sa kanyang salita ngayon. Lahat ng sumusunod sa ating Diyos ay may blessing, rumaragas ang pagpapala na nagmumula po sa ating Diyos. Amen. Amen. At ang Diyos po ay ang mag-iingat sa atin ng mga lingkod niya. Magpapala. Ito po, pag-aalala po natin. Deuteronomy chapter 28, verse 1. Now, if you faithfully obey the Lord your God and are careful to follow all His commands I am giving you today, the Lord your God will put you far above all the nations of the earth. All these blessings will come and overtake you if you obey the Lord your God. All the blessings will come and overtake you. Hahabulin ka ng pagpapala. Bakit hahabulin ng pagpapala? If you obey the Lord our God. Pag sinunod po natin ang ating Diyos, hahabulin tayo ng pagpapala. Sabi po niya, Deuteronomy 28 verse 1 sa Tagalog para po maunawaan natin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Kung bansa pa po, ito po, bilang bansang Pilipinas. Mapasa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So talagang napakahalaga po ng pagsunod. Napakahalaga po ng pagsunod. Kahit sa mga anak po natin, di po ba mga nanay, mga tatay, pag sumusunod po ng ating mga anak, di ba napakadaling i-bless natin sila? Amen. Pag nanghingi yan, kagad nagbibigay tayo kasi masunurin sila. Kaya kung hindi sila umuwi ng tama sa oras, naghihintay tayo ng nagpupuyat na po tayo. Nagagalit ba tayo? Bibigyan ba natin? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Igalo nyo sila, mahalin nyo sila. Ano yung reward? Ang Diyos na po ang may pangako. Sabi ni God, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Di ba? Napakasimple na instruction ng ating Diyos. Igalang mo, mahalin mo, sundin mo mga magulang mo. Anong kapalit? Mahabang buhay at pagpapala, marangyang buhay. So mga kabataan, makikita po natin yung mga kabataan natin ngayon dahil masunurin po sila. Madami na po silang sasakyan. May mga kotse yan, pinagpala. Bakit? Kasi po sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Hindi lang yun. Sila po ay naglilingkod sa church. Amen. Pinag-aaralan po natin ngayon. May mga bago na po tayo mga kabataan na sila po ay naitin na sa music ministry. Meron din po itatayo sa dance ministry. May mga kabataan, no? Habang bata pa kayo, maglingkod kayo sa ating Diyos na buhay. Hindi po masasayang ang mga oras natin, ang pagpapagal natin, pagpipinigay natin sa ating Diyos. Walang kalugihan. Amen? Amen. Pagpapagal natin, Lord. Yung first fruit. Diba pinagkakalan na po natin yung first fruit? Tama? Bigay po ng first fruit, may dumukol. Ano po nangyari sa inyo? Pagawa pa kayo sa bahay nyo? May mga sasakyan pa kayo? Ano po nangyari sa inyo? Nung nagbigay kayo ng first fruit? Blessings o curse?
Blessing. Blessings. Nako? Ano po ang gawin natin, no? Sasabihin niyo po sa akin, Pastora, gusto ko magbigay, pero wala akong pera. This is true, di po ba? Gusto natin magbigay, pero wala tayong pera. Ganito po ang gawin natin. Ito po, sama-sama po tayo para maging sama-sama po tayo tugunin natin ang panawagan po ng ating Panginoon. Sabi po ganyan, gawin po natin ganito po, ano po? Ako po maging kabigatan sa atin ang fresh fruit. Huwag po tayong masaktan sa fresh fruit. Mamayang gabi po, bago tayo matulog. Mamayang gabi po, makipag-usap tayo kay Lord. Masinsinan na pagkikipag-usap, marundog na panalangin. Sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko magbigay sa first fruit. Sabihin niyo amount. Gusto ko magbigay ng 100, 500, 1,000, yung galing sa puso mo. Lord, gusto ko magbigay ng 500. Wala ko naman pera. Tama? Sabi ng estudyante, ano ba, di mo ba? Kulang ka sa kanya. Pero sabi mo kay Lord, kausapin mo ang Diyos. Nakipag-usap ka sa kanya, Lord, gusto ko magbigay ng 100. Kung ano ba gusto niyo, sabihin niyo kay Lord. Maging tapat po kayo kay Lord. At tapos sasabihin mo rin kay Lord, Lord, wala po akong pera. Be honest. Sabihin mo, Lord, gusto ko magbigay ng ganitong halaga, pero wala po akong pera. At ang Diyos na nakakakita po ng ating mga puso, alam ng Lord na susunod ka na ibibigay mo, wala pong imposible sa atin, Diyos. Amen. Ibibigay niya yan kung magkano po yung sinabi mo sa Kanya. Maniwala po kayo. Ipagkakalog ng Lord yan. Bakit? Kasi alam niya, ibibigay mo sa Kanyang panambahan. Amen. Amen po ba? Amen. Mayroon po lang po kay Lord. Hindi ko mapupunta workers sa mga leaders. Ang gagawin po natin, ipapagawa po natin ng stage. Amen po ba? Amen. Para kay Lord po. Kaya kung kayo po, no, gusto niyo pong magkaloob. Isipin niyo po, Lord, gusto ko po maging kabahagi sa stage ng church. Ang plano po kasi, mapagawa ang stage bago po anniversary. Kailan yung anniversary natin? February 18. 18, February 18, 2 p.m. At sa anniversary po, huwag na po tayo mag-t-shirt, sabi ni Bishop. Huwag na daw po tayong gumastos. White na lang daw po, white. Okay lang po ba sa inyo yun? Amen. White t-shirt, para pare-pares daw po tayo. Yung mga workers, meron coat, kung meron pong coat, or long sleeve. Black. Kung wala black, okay lang po. So ito po na to, huwag po maging kabigatan sa atin ang fresh fruit. Ito po ay pribilehiyo para makabahagi tayo sa gawain ng Diyos. Hindi ko ba masaya pag nakikita mo yung stage? Ay, may naitulong ako dyan. Hindi ko ba? Binigay ni Lord, kaya ako nakatulong dyan. Si Lord po dapat lagi ang maitaas. Siya po dapat lagi ang mapupurihan. Hindi yung, ay ako nagbigay ng ganyan dyan, kaya nagawa yan. May pride. Hindi po ba? Wala naman po ganyan dito. Amen po ba? Amen. Amen. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit or first produce of your entire harvest. Then your barns will be completely filled and your vats will overflow with your wine. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Pag ginawa po natin, observe po natin, Lord, nangako ka, aapaw ang aking lalagyan. Di ko ba? Aapaw. Wala nang sumang paglagyan. Naulawa po ba natin ang first fruit? Pag narinig natin ang first fruit, huwag po maging kabigatan sa atin. Maging encouragement po sa atin. Pribilehiyo na makabahagi po tayo, makapagbigay tayo sa gawain ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Lalagong balabay. Mga pulong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy sa halaman, kahit matataning halaman, hindi siya malalanta. Laging luntian sa iwaw ang mga dahon. Kapag sumusunod po tayo sa ating Diyos, sa kanyang mga commands, sa kanyang mga utos, ang mga pananim po natin, lalong dadami ang bunga. Sino po natin may mga pananim? Dadami po yung bunga. Kung may trabaho po tayo, may promotion po ang mangyayari. Amen.
Amen. Magkakaroon po tayo ng mga negosyo. At tataas po ang ating sweldo. Sino po may trabaho? Amen. Tataas po ang sweldo po ninyo. Tapat po ang Lord sa kanyang mga pangako. Tapat po ang Diyos. Sabi po niya, pagpapalain ko kayo. At bawat hawakan ng inyong mga kamay, pagpapalain ko. Wow! Ako nga po, minsan si Ira pag nag-aaral, ma, hawakan mo ako, pag-pray mo ako, nahawakan ko po yun sa ulo. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, pagpapalain niya, bawat hawakan ng inyong mga kamay. Bawat hawakan ng ating mga kamay, pagpapalain po ng ating Panginoon. Kaya po yung pagdamot ng papibless. Pag nagmano sila, God bless. Kaya mga kabataan, huwag kayong magsawa sa pagmamano. Dahil babalik nila sa inyo, God bless. Diba? Pagpalain ka ng Diyos. Ayaw mo magmano. Fine, bless you. No, bless na ko. Sabi ni Kaya, no, bless. Kaya yung mga kabataan natin dito, thank you po sa kabutihan, kababaang loob ng ating mga kabataan, sila pinagmamano. Kaya sa pamakita, nagmamano ko yung mga yan. Kaya pinagpapala sila ng Lord. Makita niyo po, darating ang araw, madami pong professional sa atin. Amen. Kotse sa paligid ng church. Amen. Speaking po, bago po ako makapagturo, prayer, fasting, tapos po, napupuyan po ako sa paggawa po ng tuturo. At ako po'y nananalangin, nag-pray kay Lord, na maunawaan po ninyo. Alam niyo po, kung walang anointing na nagtuturo dito, hindi niyo po pakitigan. Never. Magdadagdagan po kayo dyan. Sabi nga ni Bishop sa akin, nanangawin ka lang pag walang anointing. Kaya dapat sasamahan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sino po itatayo dito? Ay si Ate Chari na, si Ate Janelle, si Clarissa itatayo dito. Pagkaling po sa Bible tinuturo, maunawaan po natin ang revelation ng Lord. Malalaman po natin kung anong nais ng Diyos na gawin po natin. Amen po ba? Amen. Amen. So, kapag nakita po ng Lord ang katapatan natin, nakita niyo ang ating mga puso, hindi po mapipigilan ng Lord na pagpalain po tayo mga anak ng Diyos. Hindi mapipigilan ng Diyos. Rumaragasaan ang pagpapala. At kapag pinagpala po tayo ng ating Diyos, pag naging milyonaryo tayo, ito po dapat ang nasa isip natin. Dapat maging generous po tayo. Share your blessings. Mag-share po tayo. Huwag natin salawin. Naunawan po ba natin? Amen. Kapag mayaman ka na, hindi mo na kailangan maging milyonaryo para tumulong. Kahit kaganyan ka na, nandito ka na, pwede ka naman tumulong, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pwede naman po ipanalangin nyo siya, di po ba? Pakainin nyo siya kung ano yung nasa bahay nyo. Hindi ka ba malungkot pag tumalikod siya, wala kang ginawa? Nagsalita ka pa, sinaktan mo pa siya. Yun lang. Hindi kasi kayo magtrabaho, lagi kayong nakakasa, lagi kayong hihingi. Wala na po ganyan dito, amen po ba? Paliran sa ating mga mahal sa buhay. Huwag po tayo maging malamot. Ngayong 2024, maging bukas palad po tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga pamilya po natin, mga anak natin, asawa natin, pagpalain po natin sila. Ikaw ba? Kung anong meron ka, bigyan mo ang pamilya mo, huwag mong ipagdamot. Pero kung ganito na nagkatago, ay ako na lang, bibili ako sa sarili ko. Bibigyan niya ako ng cash, o ikaw nagbahalang bumili. Hindi po yung nagre-regalo sa akin. Alam niyo po, ito na po yung pagkakataon ko. Salamat po sa binigay niyo sa akin na suot ko po ngayon. Ang damit, ang sapatos. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Thank you po sa inyo lahat. Galing sa aking puso. Minsan pa, maraming salamat po. Bakit ko ba sa akin? It's the beginning of your anointing. Number 2, obedience unlocks the gateway to divine favors. And number 3, obedience is the standpoint of a growing existence. Conclusion, only a transformed person loves to obey. Yung binago. However, a depraved person is in the bondage of disobedience. Obedience is God's divine work in the lives of His chosen people. Kapag totoo tayo anak ng Diyos, totoong Kristiyano tayo, hindi po burden sa atin ang pagbibigay. Pagpalain natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil hindi lang sila, pati yung ating kapwa, lalo-lalo yung ating mga kapwa mananampalataya, yung kapatira natin. Mahalin po natin sila. At higit sa lahat, huwag po tayo maging
po napupunta kay Bishop, hindi po napupunta sa akin o sa mga workers. Ito po ay ginagamit natin sa mga expenses natin. Di ba kumakain po tayo? Di ba? May aircon tayo, may kuryente. Di po ba? May mga nasisira mga gamit natin sa music ministry. Kaya nagagamit po yan sa paghayo namin. Di po ba? Mga gusto ko mag-open ng Bible study, libre po yung merienda. Sagot po ng church. Meron mga po doon na pagpapray po natin sa Ate Princess. Ito po sa may malapit sa ilog. Meron po dating Bible study doon, babalik po natin. So, ngayon po, ang Bible study natin, kita Ate Gondry, tsaka sa Mataho. Magiging tatlo na po niyan pag inopin natin yung kila Ate Princess every Wednesday, 4 p.m. Palapakan po natin natin Lord. Masaya at hindi po mabigat sa loob. Kumbaga may kagala ka sa pamimigay. Ang sabi po sa Biblia, bawat hawakan ng ating kamay ay pagpapalaan. Pagpapalaan po ka ng ating Lord, ibabalik niyo po sa atin ang higit pa po sa ating inaasahan. Okay, so ngayon po tayo po tumayo at